Kamusta ulit ang aking mga cute ng bata? Naalala niyo pa rin ako? Parang hindi. Hindi ako naniniwala na naalala niyo pa rin ako. Kahit nakita ko kayo sa last video. Ano ba yan? Well, ako si Ate Chess. Ulit, yung makikipag-usap sa inyo tungkol ulit sa mga tula. Kasi yan yung mga topics natin ngayon. Pero iba na ang mga tanong na isasagot natin ngayon. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay imagery in poetry. At ano nga ba ang imagery? Well, na-discuss na natin kanina sa isang video ulit kung saan ako ulit nakikipag-usap sa inyo. Pero ngayon, i-discuss nga natin kung ano nga ba ang imagery in poetry. Ang imagery sa isang tula ay yung mga imahen na nakikita ninyo, yung mga senses, yung mga karanasan ng katawan na nararamdaman nyo o nakikita mo dyan sa tula na yan. So kapag sinasabi nilang maasim ang sinigang, may mga descriptions kung bakit siya maasim. Kasi kapag sinisip-sip nyo na yan, ay! Nakikilig kayo! Yan ang isang imagery. Kaya ngayon, ang tanong natin ngayon, ano nga ba ang nakikita ninyo kapag nagbabasa kayo ng isang tula? At iiba-iba yan, depende sa tula, syempre. Kasi iba-iba ang mga subjects nila. Iba-iba ang mga topics nila. Pero ngayon, may isang tula tayo na babasahin mamaya. At gusto kong malaman kung anong nakikita ninyo dyan sa tula na yan. Ano? Kaya, ano kaya? May idea ako. Bago tayo magbabasa, magkakaroon tayo ng isang activity. Kaya gusto ko ngayon, lahat ng mga bata na nandito, pikit mata. Dapat walang mga sumisilip dyan Pikit mata. Dapat puro, black ang nakikita. Dapat kadiliman. Kaya pikit mata ngayon. At magbibigay ako ng isang karanasan o lugar o pagkain at gusto kayong gumawa ng isang imahe dyan sa utak ninyo kung ano ito. Kung anong ginagawa ninyo o saan nyo nakikita ito. Ang unang salita ay aso. Kaya, anong kulay yung aso na ito? Gaano kalaki? Anong breed? Askal ba siya? O poodle? Shih Tzu? Maltese? Ilang taon na siya? Matanda na ba siya? Naglilimp? O tuta? Ano pa? Mabaho ba siya? Amoy aso? O may perfume ba siya? Amoy shampoo? Parang lavender? O sampagita? Okay. Parang ganun. Pwede nyo nang ibuksan yung mga mata ninyo. Kasi isang example lang kasi para mabilisan naman. Kasi mas gusto ko kayong magbasa kaysa mag-imagine muna. Kaya buksan nyo na ang iyong mata. Nakikita nyo na ako ulit. Mabuti naman. Pero parang nakakahiya naman. Kaya, move on. Anong gagawin natin ngayon? Alam nyo na kung paano gumagana ang imagery. Napakita ko sa inyo. Naparanas ko sa inyo. Kaya ngayon, magbabasa tayo. At may isang tula na babasahin na tayo. Hindi na natin papakinggan kasi hindi naman kailangan. Pero babasahin natin aloud. Sabay-sabay tayong magbabasa nito. So, ang unang tula natin ngayon ay medyo nag-pause ako dyan. A Blank White Page by Francisco X. Alarcon. Ulitin nyo yan. A Blank White Page by Francisco X. Alarcon. At ano nga ba ang tula na ito? Babasahin muna natin sabay-sabay. Come on! A Blank White Page by Francisco X. Alarcon is a meadow after a snowfall that a poem hopes to cross. So, mayroon ulit kayong mga kopya ng tulang ito na nasa harapan ninyo at katulad ng last lecture natin, dapat madumi yan pagkatapos ng video na ito.
Hindi kayo pwedeng walang nasulat, na drawing, na tanong dyan sa papel na yan. Kasi ganun ang pagbasa ng tula, kaya natin ginawa sa last lecture. Para ma-engage kayo. Para i-study nyo, i-aral nyo yung isang tula. So ngayon, simulan natin sa title. Kasi sa totoo lang, medyo sneaky yung ginawa ni Francisco dito. Yung title niya ay parang unang linya niya rin. Kasi yan yung topic niya. A blank white page. Isang papel na walang laman. Yan yung topic niya. So ano yung description niya dito sa blank na papel na ito? Isa siyang meadow. Para siyang field na walang kahit ano-ano na nandyan. Walang mga puno, walang bahay, isang malaking espasyo ng lupa. Yan ang meadow. Pero, ano pa yung description niya dito sa meadow na ito? Ay, maputi siya. Kasi pagkatapos siyang maulanan ng niebe. After a snowfall. So, maputi siya. So, drawing nyo kaya. Isang blankong papel. So, ganun siya. Maputing-puti, walang laman. Pero ngayon, anong nangyari dyan sa loob ng papel na yan? Biglang may tula. Nagulat. Ano nga ang tula? Well, dito, ang tula ay isang hayop. Yan yung nakikita ko sa utak ko. Parang, ang pangit ng drawing ko ngayon. Pero para siyang isang rabbit. O pwede naman daga. Na gustong tumalon. Hopes to cross. Gustong gumalaw dyan sa papel na yan. Dyan sa meadow, nakaputing-puting yan. Kasi, kailangan niyang punuan. Kailangan niyang i-cross para lang may magawa sa buhay. Para lang makita niyo. Para lang may makita sa kanya. So, sa tingin niyo, ano yung karanasan na yan? Dahil dito sa imahen na ito, isang maliit na bagay, isang maliit na tula, o sa akin, bunny, na gumagalaw dito sa isang malaking meadow na walang kahit anong makita basta kaputihan. Hindi mo alam kung may nakatago dyan, may mga mag-a-ambush sa'yo, hindi mo alam. Napaka-lonely, no? Pero, at nakakatakot actually. Pero, sa tingin ko, nagiging brave din. Kasi, yung tulang ito, gagawin niya pa rin. Kasi, pag-asa to. Dream, wish, ginugusto, gagawin niya pa rin. Kaya nagiging brave yung tula. Nagiging brave yung rabbit. Kasi tumatawid siya dyan. Kahit hindi niya alam kung anong mangyayari. At yan, yung sinasabi ng tulang ito. Na kailangan nating tumawid kahit, medyo nakakatakot nga. Yan yung tula. Yan yung tula dito. So, naintindihan niyo ba yan? Sana naman, oo. Move on na tayo sa last slide natin. Ang exercise na ito at ang tulang ito, yung kay Francisco Alarcon, yung A Blank White Page, ay nagpakita sa inyo kung bakit importante ang imagery, ang mga imahe sa isang tula. Kasi kapag wala sila, ay wala namang impact yung poem. Kasi kung wala kayong nasisense, walang nakikita, walang naririnig, walang nalalasahan, anong klaseng buhay yan? Anong klaseng karanasan yan? Hindi naman siya ata karanasan kasi hindi mo alam kung paano siya naka-apekto sa'yo. Pero yan ang imagery. Siya yung nagbibigay ng mga emosyon at kalaliman sa isang tula. Siya yung dahilan kung bakit natin nararamdaman ang mga sinasabi ng isang tula. Ay, siya yung dahilan kung bakit may mga hugot. Ganun yan. Kaya, anong nakikita ninyo kapag nagbabasa kayo ng mga tula? Nung nabasa nyo yung tula na ito, yung A Blank White Page, anong nakita nyo? Isulat nyo, i-drawing nyo. Kasi yan yung magbibigay sa'yo
ng isang ideya kung ano yung nararamdaman ninyo kapag nagbabasa kayo ng isang tula. At yan yung end ng ating lesson. So, very good. Maraming salamat sa pakikipagkaibigan sa akin at sa paglilisten ninyo sa aking mga kung ano-anong sinasabi. Kaya, see you soon. Kasi may one last lesson pa tayo.